itong China, umiiksi na, nagpapabida. Akala mo naman ano siya, kakampi ng mga bansang maliliit. Akala mo naman sa China, hindi siya mananakop. Akala mo naman dito sa China, hindi siya mapang-api ng mga bansa. Umiiksi na, nagkukomentaryo ang China, yung foreign minister ng China, ang komentaryo niya, parang akala mo sa kanya, walang ginagawang masama sa ibang bansa, lalo na sa Pilipinas. Umiiksi na, pabida. Pero kailangan nating i-expose itong China. Wag mo nga kami, China. Wag mo nga kami, China. Sinong maluloko mo? Yan mga kabunyog, mga kababayan. Sa nangyari kasi sa Venezuela, tulad ng sinasabi natin, mga kabunyog, di ba sinabi na natin yan? Dito kasi sa ginawa ni Trump sa Venezuela, sigurado gagamitin ng China yan. Sasabihin ng China dyan, mali yung ginawa ng Amerika. Okay. Ngayon, ito na nga. Sabi ng foreign minister ng China, ito, ipakita ko sa inyo. Pag-usapan natin to. Ayan mga kabunyog. Sabi ng foreign minister ng China, ayan, we have never believed that any country can act as the world's police, nor do we accept that any nation can claim to be the world's judge. Yan ang sabi ni Wang Yi, China's foreign minister. O yan. Sabi ni Wang Yi, sino daw ba ang nagsabi na ang United States ay bansa na parang siya yung pulis ng mundo? Hindi rin daw matatanggap ng China na may isang bansa na magsasabing siya ang judge ng buong mundo. Kasi parang ang sinasabi ng China, ang ginawa ng Amerika sa ginawa ni Trump, siya na ang umaktong world police. Bakit? Sino ba ang nagtalaga sa kanya na maging world police? Siya na rin yung umaktong judge. Hinusgahan niya na. Ngayon, yan yung ginagamit ngayon na issue ng China. Nagpapaepal, nagpapabida. Pero ibalik natin sa China ang issue. Ibalik natin ang China. O ikaw, China, sino naman ang nagsabi sa'yo na diniklara mo yung buong teritoryo ng South China Sea, napakalawak ng teritoryo, claim mo na sa'yo? Sino naman ang nagbigay sa'yo ng kapangyarihan na i-claim mo yun? Ibalik natin sa China. Mga kabunyog, mga kababayan. Di ba? Sino ka, China, para i-claim mo yung buong teritoryo ng yung tinatawag na South China Sea hanggang Pilipinas, hanggang teritoryo ng ibang bansa, kamkamin mo na sabihin mong sayo. Di ba? Kumbaga akala mo naman kakampi siya ng maliliit. Akala mo naman dito sa China kakampi siya ng mga bansang inaapi. Ay isa ka ring mga aapi. Kung ang US sinakop ang Venezuela, gustong kontrolin ang Venezuela, ikaw din China, gusto mo ring kontrolin ang teritoryo ng mga bansa sa Asia, lalo ang Pilipinas. Yung mga teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea, kiniklaim mong sayo. Sino ang nagbigay sa'yo ng power na ikaw ay maging i-claim mo ang mga teritoryo na yon? Di ba? Kaya itong China, kung makapagsalita, akala mo hindi siya guilty ng masamang gawa bilang makapangyarihang bansa. Yung ginawa ni Trump, na kinuha nila si Maduro, okay, kinuha nila si Maduro. Pero ang gusto nilang gawin ngayon ng US, sabi ni Trump, sila na ang magpapatakbo ng Venezuela. At papapasukin na yung mga oil companies ng US para kontrolin ang yamang langis ng Venezuela. Yun, hindi na maganda yun. Hindi na maganda yun. Ibig sabihin, ang interest ng US ay kontrolin ang reserbang langis ng Venezuela. Kasi ito yung may pinakamaraming oil reserve sa mundo. 300 plus billion barrels. Mas malaki pa sa Saudi at Iran. Kaya sabi ni Trump, ngayon daw, papatakbuhin na ng Amerika ang Venezuela. US na ang magpapatakbo sa Venezuela. Hindi pwede yun.
Hindi rin pwede yung sinasabi ng US na papapasukin na yung mga oil companies ng US para siya ng kumontrol ng oil ng yamang langis ng Venezuela. Hindi tama yun. Pareho na hindi tama yung ginawa na yan, nakukontrolin ang langis ng Venezuela. Hindi rin pwede itong sinasabi ng China na nagmamayabang ang China na parang siya kakampi ng mga inaaping bansa. Hindi. Kahit naman ikaw China, guilty ka rin ng ganyan. Ah, ngayon mga kabunyog, medyo may isang lang date tungkol sa US. Alam nyo ba ang latest ngayon? Itong si Trump, diniklara ni Trump na ang sunod na target na ay Greenland, Cuba at Colombia. Ito mga kabunyog. After Maduro, who's next? Trump sparks speculation about his plans for Greenland, Cuba, and Colombia. Sabi ko, mukhang fake news ito. Pero Associated Press yan AP. Tingnan nyo, AP. Associated Press. Hindi naman pwedeng mag-fake news ang Associated Press. Pangalawa, ngayon lang yan mga kabunyog. Tingnan nyo, uploaded 12:04 p.m. January 5, 2026. Ngayon lang. Ngayon lang binalita ng Associated Press. After Maduro, who's next? Trump sparks speculation about his plans for Greenland, Cuba, and Colombia. Ngayon, matindi. Nag-react na ang Denmark. BBC News. Danish Prime Minister tells Trump to stop threats against Greenland. Ngayon din po yan mga kabunyog. BBC yan. Tingnan nyo yung pitcha sa baba kung kailan linabas yung balita. 4 January 2026. BBC yan. Hindi pwedeng fake news yan. Kaya ito mga kabunyog? Medyo nakaka-alarma ito. At ito pa. Ngayon, ito yung tiningnan ko ngayon, Inquirer. Sa Inquirer natin, dyaryo natin to sa Pilipinas, yun din ang balita. Inquirer.net, 3 hours ago, Trump insists we need Greenland. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Medyo grabe na itong nangyayari sa mundo. Grabe na ito mga kabunyog, mga kababayan. Sa totoo lang, kung ganito ang ginagawa ng US na nananakop na ng mga bansa, katulad niyan Greenland, anong karapatan niyang sakupin ang Greenland? Bakit gusto ng Amerika yung Greenland? Mayroon kasi ngayong bagong klase ng Alam niyo, ang pinagkakaabalahan na ngayon ng Amerika, sabi ni Trump, we need Greenland for our national security. Yun ang justification ni Donald Trump. Kailangan daw ang Greenland na sakupin nila para sa national security ng Amerika. Alam niyo kung anong dahilan? Alam niyo, mayroon kasi ngayon na napakamahal, napaka-importante, importanteng mineral. Alam niyo kung anong minerals ito? Yung rare earth minerals. Yan ang pinag-aagawan ngayon ng mundo. Kasi yan ang ginagamit sa mga ngayon, technology, gadgets, computers, lahat yan. Kailangan ang rare earth minerals. Yan ang pinag-aagawan ngayon at mayaman ang Greenland dyan. Ito namang Venezuela, kailangan kasi ng US ng langis. Kinukulang-kulang na sila ng langis. Ngayon, itong Venezuela ang pinakamaraming langis sa mundo. 303 billion barrels ang oil reserves. At ngayon naman, yung rare earth minerals nandyan sa Greenland, target naman ng US. Kaya sabi niya, akala ko nito fake news. Akala ko fake news. Ang problema, binalita na ng Associated Press ngayong araw lang. At pinanood ko yan. Yung video na yan, klinik ko yan. Alam niyo kung anong sabi ni Trump? Ang Cuba, kailangan nating sakupin ang Cuba kasi hindi naman pinapatakbo ng maayos ng gobyerno doon. Incompetent ang gobyerno ng Cuba. Ano bang pakialam mo
Kung incompetent ang gobyerno ng Cuba, anong pakialam mo? Ang problema natin kay Trump, si Trump parang si Duterte. Ha? Si Trump parang si Duterte. Kung anong sinabi niya, ginagawa niya. O anong sabi ni Duterte? Pag naging presidente ako, maraming mamamatay. O anong nangyari? 'Di ba? Ha? Anong nangyari sa Pilipinas sa ilalim ni Duterte? Nabigla ba tayo ng maraming pinatay sa panahon ni Duterte? Hindi tayo dapat nabigla. Hindi tayo dapat nabigla sa ginawa ni Duterte na maraming pinatay kasi yan yung sinabi niya eh. Sinabi naman talaga ni Duterte, pag naging presidente siya, maraming mamamatay. Magnegosyo na kayo ng punerarya. Di ba? Ganyan din si Trump. Ay di ba sinabi naman ni Trump, yung mga immigrants, papaalisin na natin sa Amerika, mga illegal immigrants. Ay di ba yun ang ginagawa ngayon ni Trump? Ha? Kaya dito mga kabunyog, mga kababayan, ang leader ngayon ng Russia, si Putin, mapanakop. Ang leader ng China, si Xi Jinping, mapanakop. Ang leader ng Amerika ngayon, mapanakop. Mga kabunyog, mga kababayan, malungkot ang nangyayari sa mundo ngayon. Naalala nyo yung World War II? Ang leader ng Germany, si Hitler, mapanakop. Ang leader ng Italy, si Mussolini, mapanakop. Ang leader ng Japan, si Emperor Hirohito, mapanakop. Anong nangyari sa mundo? Anong nangyari sa mundo? Kapag ang mga leader ng mga makapangyarihang bansa ay expansionist, mapanakop ng mga bansa, ang nangyayari ay nagkakaroon ng World War. Di ba? Si Putin, nananakop. Ngayon, Ukraine. Dahil ginawa na ngayon ni Trump yan, susunod na. Marami pa yung kakamkami na bansa. Ang Russia. Ang China. Iniinteresa na ang Pilipinas. Babawiin na ang Taiwan, reunification sa 2027. Marami pa yung sasakupin na bansa. Ang US ngayon sa ilalim ni Trump, ganyan din. But ganyan din mga kabunyog, mga kababayan. Ang medyo matino lang ngayon, ang Europe. Pinukontra ng Europe si Trump. Wala kasi tayo, ang nangyari kasi sa Amerika, sinabi naman yan ni Trump, di ba? Sinungaling ba si Trump? Hindi. Ha? Sinungaling ba si Trump? Hindi. Katulad yan ni Duterte. Sinabi ni Duterte, pag naging presidente ako, maraming mamamatay. Magnegosyo na kayo ng punerarya. Anong ginawa ni Duterte? Di ba ganun nga? Ngayon, nabigla ba tayo? Hindi tayo dapat mabigla kasi yun naman talaga yung sinabi niyang gagawin niya. Di ba? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Si Trump, yung mga ginagawa ngayon ni Trump, hindi ba ganyan naman talaga ang sinabi niya? Nang nakita ko yung akala ko, hindi totoo. Ang problema, krinos-check ko na sa lahat. Krinos-check ko na. BBC, Danish Prime Minister tells Trump to stop threat against Greenland. Kala ko luma. Nung tiningnan ko, tingnan nyo sa baba, January 4. At ito naman, Associated Press, after Maduro, who's next? Trump sparks speculation about his plans for Greenland, Cuba, and Colombia. Kala ko na naman, hindi totoo. Ang problema, Associated Press yan eh. Hindi naman magsisinungaling ang Associated Press. Pwede bang mag-fake news ang Associated Press? Tingnan nyo sa taas, AP. Tapos tingnan nyo sa baba yung pizza. Mga kabunyog. January 5. January 5, 2026. Ngayon lang nabalita yan. Sabi ko, i-click ko nga kasi mayroong video yan. Ayun nga. Ganun talaga ang sinabi ni Trump. Tapos ngayon, nakita ko, Inquirer. Ganun na rin ang balita sa Inquirer. Ayan na. Ngayon lang yan. Trump insists, we need Greenland. Ang justification ni Trump, national security. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Mali ba na magkomentaryo tayo kay Trump at sa mga nangyaring ito? Hindi. Kasi ang ginagawa ng China, ang ginagawa ng Russia, ang ginagawa ng Amerika ay may epekto sa atin. Kung walang epekto yan sa atin, hindi tayo magko-comment yan, bahala sila. Hindi. Mga kabunyog, mga kababayan. Ito, ang malungkot dito, kasi sa pagkakataong ito, ang kaisipan ng Amerika at ang kaisipan ng China at ang Russia, magkakapareho. Mga kabunyog, mga kababayan.
Huwag nating payagan na ang mundo ay magkaroon ng mga leaders na katulad niyan. Nang ang Germany ay magkaroon ng isang leader na tulad ni Hitler, nang ang Italy magkaroon ng leader na tulad ni Mussolini, nang ang Japan ay magkaroon ng isang emperor na tulad ni Hirohito, anong nangyari sa mundo? Anong nangyari sa mundo? Di ba nagkaroon tayo ng World War III? Ay World War II? Sinakop ng Japan ang mga bansa sa Asya kasama na ang Pilipinas. Alam nyo kung ano ang mga sinakop ng Japan? Sinakop ng Japan ang Vietnam, Laos, Cambodia. Sinakop ng Japan ang Singapore, ang Malaya. Sinakop niya ang India. Sinakop niya ang Burma. Sinakop niya ang Indonesia. Sinakop niya ang Pilipinas. Anong programa ng Japan yon? Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Ganyan din ngayon ang programa ng China. Nang maging president, nang maging chancellor ng Germany si Hitler, Nazi Germany, yung kanyang maging leader siya ng Germany, sinakop ni Hitler ang Czechoslovakia. Sumunod ay Poland, hanggang sa yung Romania, Bulgaria, Yugoslavia. Katapos niyan, sasakupin niya sana, sinakop niya ang France, Belgium, Luxembourg, the Netherlands. Nung sinasakop niya na yung Britain, hindi niya nasakop. Iniwan niya muna ang Britain. Lumipat siya sa Russia. Natalo siya ni Stalin sa Russia. Buti na lang, natalo ni Stalin ang Germany. Mula noon, sunod-sunod na ang pagkatalo ng Germany. Hanggang sa nagkampihan, nagtulong-tulong sila Stalin, yung Russia, US, France, Great Britain, natalo ang Germany. Natalo na rin ang Italy. Pinatay ng mga tao si Mussolini, binitay ng patiwarik. Nung bandang huli, yung Japan, ayaw sanang sumurrender ang Japan, binumba ng atomika. Natapos na yung World War II. So, mula noong 1945, nang matapos ang World War II, natahimik ang mundo, wala munang giyera. Problema ngayon, may mga leader sa mundo, tulad ni Putin ng Russia, tulad ni Xi Jinping ng China, tulad ni Putin ng Amerika, na gustong sakupin ang mga bansa sa mundo. Nakakalungkot ito, mga kabunyog, mga kababayan. Hindi tayo pwedeng manahimik sa ganito. Ang pinag-uusapan dito ay mundo. Ang Pilipinas ay bahagi ng mundo. Dapat magboses tayo. Ayaw natin sa ginagawa ng China. Ayaw natin sa ginagawa ng Russia. Pero ayaw din natin na ang Amerika ay gagawin din ang ginagawa ng Russia at ng China. Kahit nga yung Prime Minister ng Denmark nag-react na eh. Sabi ng Danish Prime Minister kay Trump, itigil yung mga threats na yan against Greenland. Hindi maganda yan. Kasi sabi ng Denmark, magkasama naman tayo sa NATO, sa North Atlantic Treaty Organization. Bakit mo pag-iinteresan ang Greenland? Ang sabi kasi ni Trump, kailangan nga sa national security ng Amerika, yung rare earth minerals na mayaman ang Greenland, pinag-iinteresan nila. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, sinusubaybayan natin ang mga developments na ito sa mundo kasi malaki ang nagiging epekto nito sa Pilipinas. Ang gusto lang nating sabihin, huwag tayong maniwala sa pambobola ng China na akala mo siya ay kakampi ng mga bansang inaapi. Ay siya rin mismo, mang-aapi rin, mga-agaw din ng teritoryo eh. Kinakalaban ng China si Trump, pero siya rin, ganun din. Kung sinasabi ng China, itong kanilang foreign minister na sino daw ba ang nagbigay sa US ng kapangyarihan na maging world police? Sino daw ba ang nagbigay ng kapangyarihan sa US na maging world judge? Bakit sa kanya rin? Ibalik natin sa China. Sino naman ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan na kumkamkamin ang mga teritoryo sa South China Sea? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.